So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, sa inabahaba po ng panahon na inabot na nga po ng 2 buwan, wala na po nagawa si Keys kanina, kundi manumpa. Yun nga lang, ang problema dito sa panunumpa nga po ni Keys Escudero, dina-downgrade niya pa. So, ngayon, no, sa hindi na po nakakaalam, Tiger Eyes, hello po, no, kay Trixie Villa, kay Leah Mac, maraming salamat. So, sa hindi lang po, hindi lang po nakakaalam, nanumpa na po si Kiss kanina bilang ano bang tawag doon kanina? Presiding officer. So, presiding officer mga kababayan, siya po yung isa sa mga mag-handle po ng impeachment trial. So technically, nagsimula na yung impeachment trial. Nagsisimula na yung proseso ng impeachment trial. Pero sabi ni Kiss, hindi pa daw. So sabi dito, no, after a huddle in the plenary on Monday evening, Senate President Kiss Escudero takes his oath as presiding officer of the impeachment court for the trial of Vice President Sara Duterte. This was after Escudero approved Senator Joel Villanueva motion for the referral during the plenary session. Okay. Alam niyo mga kababayan, no, tayo medyo nag-worried tayo na posibleng baka hindi nga matuloy yung impeachment. At kung matuloy man yung impeachment, mga kababayan, hindi naman daw tayo mananalo. Sa akin, in my own opinion, okay lang po kung hindi tayo manalo. Importante, mapakita po sa taong bayan yung mga ebidensya po ng prosecutor. And then, by the way, mga kababayan, no, kung sakali man na lumabas po sa impeachment trial na talagang pinupolitika lang nila si Sara Duterte, siguro para maging fair tayo kay Sara, magalit po tayo sa mga congressman. Tama lang, di ba? O, di ba? Mati lang, may nagtatampo dito. Si Len ba? Saan na ba yun? Nakalimutan. Wala na, sorry na, lumagpas na. Okay, hindi ko nabasa. So, yan, di ba? So, at least, importante, actually, hindi na to para sa impeachment ni Sara pinag-usapan natin eh. Ang pinag-usapan natin dito, di ba, mailabas po yung mga ebidensya para taong bayan na pong humusga. Okay. So kaya no, ang question kasi dito, ano bang pinakarason talaga ni Keys kung bakit niya dinidelayed? Ayun talaga. Ewan ko lang kung mahilig ba sa piyatos si Keys, no? Di ba? Baka mahilig sa piyatos to, no? Tsaka sa Mary Grace. No? So, this was after Escudero approved Senator Joel Villanueva, no? Nakakala nga po natin si Villanueva is magiging totally parang Amy Marcos o parang maharangan din yung impeachment trial. Actually, no, tingnan ninyo yung mga inaasahan po natin ng mga senador na harang po sa impeachment trial na katulad na po nila Cayetano, Joel Villanueva, di ba? Si Grace po, nagsalita na rin, no? Sinunod po nila yung konstitusyon. Wala silang magagawa, mandato nila yun eh. Di ba? Hindi ba kayo excited mga DDS na marinig ninyo kung paano pagtanggol ni Sara yung sarili niya? Ganoon lang naman yun eh. In the first place naman talaga dapat, wala naman dapat na impeachment trial na mangyayari kung sinagot na sana ni Sara in the first place yung mga allegation laban sa kanya sa Congress. Eh nga lang tanga eh. Oh. Di ba? Ito sabi dito. Ito yung ano niya kanina, tira niyo to. Call on the Senate Secretary to ascend the rostrum to administer the oath. Hello. Hello po, Eden Gonzales. So siya na, hindi ko nababasa. Sir, dito kayo, sir. Wala siyang nagawa mga kababayan kasi lahat ng senador, halos lahat gusto nang simulan yung impeachment trial eh. Si ano lang makulit, si Bato lang makulit eh. Si Bato lang eh. Kahit si Tolentino gusto nang simulan yung impeachment trial eh. Sir, please raise your right hand and repeat after. Wala mic, sir. Okay na, sir. Importante kayo na matinig. I, Francis Cheese G. Escudero, Solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I I will do impartial justice
I will do impartial justice according to the Constitution according to the Constitution and laws of the Philippines. and laws of the Philippines. So help me God. So help me God. Yan. Excited sila. Meron pumalakpak, 3. Excited. May 3 pumalakpak. Bakit malungkot kayo? Dapat kayo masaya kayo eh. So ngayon mga babayan, no? Sa totoo lang, no? Wala silang magagawa kasi talaga sa totoo lang eh. Pa-shoutout Idol, Rico and Joanna. Hello po, no? So, hello po kasi. So, tinan nyo kasi to. So, sa dinami-dami naman po kasi ng mga kontra na, no? Ang dami talaga eh. Unang-una, no? Catholic Educational Association of the Philippines. Oh. Isipin nyo, Catholic Educational Association of the Philippines. Ibig sabihin nito, lahat po ng Catholic schools sa Pilipinas na miyembro nito, no, ng asosasyon na to, nagsalita po na kailangan ng sundin yung mandato ng konstitusyon. Mabigat to. Kasi eskwelahan na po ito. Nasabihin na naman ng mga bobong mga didios, yung mga pari talaga wala kayong kwenta. O mga tulo pa yung mga lawin, mga gago na yan eh. O kung kayo mga pari, ba't yung nangyayalap sa politika? Diba? Alam nyo, mga kababayan, alam nyo. Kasi, mga ka-streetwise, ang tawag po kasi doon double standard. Pag ibang religion, sumusuporta kay Sara, tuwan-tuwa kayo. Palakpakan pa nga kayo. Oh, yung Iglesia ni Cristo kakampi natin, palakpakan tayo. O pero pag yung Katoliko naman, kumampi sa iba, di ba? Kayo mga Katoliko, wala kayong karapatan. Mga ganun-ganun pa yan. Nasaan yung separation of church and state? Mga ganun-ganun. So kasi kung gusto niyo pala separation of church of, kung gusto pala ng mga bobong mga DDS, no, na merong separation of church and state, dapat pag pumapabor sa inyo, ayaw nyo din. Di ba? Dapat ayaw nyo din. Hindi yung kapag yung convenient sa inyo, okay sa inyo, pag hindi, ayaw ninyo. Oh, ako ba, pabor ba ako sa separation of church and state? Dapat lang. Napapractice ba natin? Hindi. So, ano gagawin natin? Okay, andyan na yan. Ganyan na lang. Oh, kahit na maglupasay ako dito, ganyan talaga yung sistema ng Pilipinas. Ano gagawin natin? Sumakay na lang tayo sa Agos. Ganun talaga. Oh, ganun talaga. Oh. Pero wag lang magpapaka-ipokrito. Nasasabihin ng tulad na yung sinasabi ng INC, no, na ang rally namin ay hindi ito rally ng politika. Pumunta ako doon. 'Di ba? Pumunta ako doon, mga kababayan. Kasi sabi nga ng INC noon, hindi daw, ang rally daw po nilang gagawin, hindi daw po rally ng politika. Pagpunta ko doon, nung nagsalita si Marcoleta, politika po yung pinag-usapan. Politika po. Sinisiraan yung Tricom. Akala ko ba hindi politika? Doon pa lang sinungaling na manilinlang ka talaga. Ayaw ni Marcoleta na tinatawag siya manilinlang, pero in the first place, manilinlang ka. Oh. Ako malaki yung tiyan ko kasi may sakit ako, pero yung kanya kasi, no, parang parang nakatira po siya. Yung laki ng tiyan po ni Marcoleta, para po siya nakatira sa Mang Inasal. O kasi no, parang nasobran po sa extra rice. Oh, so ngayon, di ba? Kaya huwag tayong magpaka-ipokrito, mga kababayan. Kayo mga DDS kayo, paka-ipokrito ninyo eh. Kayo mga pare, wala kayong karapatan na magsalita sa politika. Pero pag bumubor naman sa kanila, palakpakan naman kayo. Huwag ganun. Oh. Actually, madami yan eh. Oh. Sige nga kung sabi ng isang bobo dito, no, kung marami na panalo si Marcoleta ng kaso, ano ba yan? Civil case yung yung kasong labas hindi kaso legislative So ano 'yun? Di ba? So bigyan kitang 10 seconds. Dapat may masabi ka. O di ba? Pag wala, gawa-gawa mo lang 'yan. Oh, sasabi dito. Oh, ito pa, meron pa sa dito, no? Yung sa Lingayen Dagupan, no? So, si Sok to, yo. Si Sok Villegas to, yo. Tingnan nyo, pati si Sok Villegas. Oh, rin. Sumulat na rin po. Oh, simbang Katoliko rin po ito. Oh, di ba? Oh. Bobo ka pala kausap no? Sabi ko, kaso, outside sa legislation.
ABS-CBN, puta, bobo talaga. Basta DDS po talaga bobo no? Basta talaga DDS bobo. Sabi ko, sige nga kung marami na panalo si Marcoleta, dapat alam mo kung ano yun. O, sabi ko, dapat alam mo. O, dapat, paipay ako ng kaso na panalo ni Marcoleta outside the legislation. O, yung kaso ng ABS-CBN, mga kababayan, legislation po yun kasi po, gagawa ng batas para bigyan nga po ng prangkisa ng ABS-CBN. Basta DDS talaga bobo. Ang bobo, men. O, kita mo? O, syempre, magre-research sa Google yan, ang mga Marcoleta case, gano'n yan. Marami akong alam. O, sabi ko sa inyo huwag kayo magsasalita dito kung bobo lang kayo. Nag-iisa ka na nga lang DDS dyan na maingay, bobo pa. Anong klase yun? Ang linaw, di ba? Narinig, di ba? Press 1. Di ba narinig nyo, di ba? Ang sabi ko, sige, sabi mo, maraming napanalo si Marcoleta na kaso. Actually, wala akong alam. Parang may matutunan ako. Oh, sige, pahingi ako ng napanalong kaso ni Marcoleta bukod sa legislation. Oh, isa na dito yung ABS-CBN. Ano yun legislation yun Ay, bobo, men. Ay, bobo. Basta DDS talaga, bobo. Putang ina mo. Bobo ka talaga. Oh, pupunta-punta ka dito. Nag-iisa ka na nga lang. Tanga-tanga ka pa. Walang yan, Ginawang tanga yung sarili. Oh, wala, men. Oh, tigil-tigilan mo nga ako. Basta DDS talaga bobo. Sana, kasi, for example ako, For example, kasi ako, bago ako magsalita, dapat alam ko sinasabi ko. O, di ba? Dapat ganun. Pag sinabi ko na kunwari, si Marcoleta maraming napanalong kaso, dapat alam ko na. May sasabihin dapat ako. Oh, hindi yung hahanapin mo pa. So, tanga ka. O, ganun lang yun. O, di ba? O, so sabi dito, Block na nga kita, wala kang kwenta ka, usap, ulit ka. Kasi paglaruan nyo na lang yan, paglaruan nyo na lang yan, baka sabihin, pikon ako So, ngayon, ito, bukod pa nga dito, so, meron pa dito, ano ba to? UP. Hindi, kasi ang point ko dito, mga kababayan, ang point ko dito, wala na po talagang magagawa, Wala na po talagang magagawa itong si Chis Escudero. Kung ganito na po ka-overwhelming yung mga nagbibigay po ng suporta. Especially kung ito po ay galing po sa Katoliko at saka sa mga eskwelahan. Ano bang gusto niyo? Isarado namin yung Senado para gawin ninyo yung trabaho ninyo? Hihintayin niyo pa ba na magka-people power? Di ba? Sabi pa dito. A joint statement from Dean. Ito naman, saan ba to? Malamang alam nyo na to Marami kasi to to Dean. Ateneo. 5 Ateneo schools. Puta, 5. 5 eskwelahan ng Ateneo to. May Adamson pa pala. May San Beda pa pala. Tapos ito. Yung Lasal. Kung saan nga po graduate si DJ Byron. Wala si DJ Byron So ngayon mga kababayan, ang point natin dito, nakapag-oath na nga. Okay. Yun nga lang, meron pong binabanggit dito pangalan nito? Si Cayetano. Tingnan nyo sabi ni Cayetano dito kailan opisyal na magkukonvene ng Senado? So, ibig sabihin, hindi pa nagkukonvene. Sinabi ni Senator Alan Pedro Cayetano na may usaping sa Miyerkules, June 11, magkukonvene ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bagaman, nakapanumpa na si Senate President Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court, aasahan pa raw ang mga debate ukol sa issue bago umusad ng proseso. O, di ba? So, ang point natin dito mga kababayan, oo, masaya tayo kasi nga po, nakapanumpa na nga po si Chis. Pero ang nakakapag-worried kasi dito, hindi pa nagko-convene. Ibig sabihin, hindi pa nagsisimula. So ngayon, ang gusto pala ni Chis Escudero, magdidebate pa rin. Alam nyo, alam nyo, dun ako medyo natatangahan ng konti, Doon din naman kayo papunta, bakit pa kayo magdidebate? Hindi nga, tinan ninyo. Kanina, 6 na oras. So saan din ba nauwi? Napa-out nyo rin si Chis. So,
So ano tandaan nyo yung hapunan nyo dyan, galing sa pera ng taong bayan yan, yung aircon ninyo, di ba? Galing sa pera ng taong bayan yan, di ba? So, ano yun? Di ba? Di ba, debate pa nga daw. Di ba? Yan yung nakalagay dito, ma'am, Domay P ba yan? Oh. So ngayon, meron pa siyang, para mas maganda, no? Papaliwanag na dito. May video dito si Alan Peter Cayetano. No, na idol ni Tropang Tagalog. Sige. Impeachment court, but not yet convened. Ano sabihin na Because ang usapan niya, magko-convene sa Wednesday. Because obviously, Senator Bato wants to take the floor tomorrow. So ayaw naman niya na bad faith na pumayag siya mag-convene tomorrow. Tapos may sasabihin siya bago mag-convene. Si Senator Coco naman, Senator Risa, syempre, the faster the better. So constitute meaning nabuo na. Convene means nag-umpisa. Constituting pa lang. So, constituting, nabuo na. Pero hindi pa nagsisimula. Nakakalito ba? Hindi. Medyo hindi naman nakakalito. Ibig sabihin, buo na yung impeachment court. Buo na. Nabuo na. Hindi nga lang nagsisimula. Sige. So constitute meaning nabuo na. Convene means nag-umpisa na yung what's the right word for convene, di ba? Kapag kumaga sa korte, constitute meaning existing na yung court. But convene, meaning nag-umpisa ka na. Pero itong panunumpa ni SP as presiding officer, guarantee na talagang magko-convene kayo as impeachment court on Wednesday. Well, even naman kung wala. But sabi nga ni SP kanina sa likod, symbolic, sabi naman ng ibang mga Yun. it's more than symbolic. Ngayon natin, tinan ninyo. So ngayon kasi, para sa atin kasi, pag nag-oath na si Escudero, para sa atin, simula na yun. Pero sabi po ni Chis Escudero, mga kababayan, nung sarado po yung camera, nung off-air po, symbolic lang daw po yun. Ano ba talaga, Chis? Nakapag-oath ka na nga, ang sinasabi mo, symbolic lang yun. Bakit dina-downgrade mo? Nakapag-oath ka na nga, dina-downgrade mo pa. Narinig niyo ba yung sinabi ni Alan Peter? Tinan niyo, pakinggan niyo ulit para makuha niyo yung point ko. Talagang magko-convene kayo as impeachment court on Wednesday. Well, even naman kung wala. But sabi nga ni SP kanina sa likod, symbolic, sabi naman ng ibang mga this is more than symbolic. Diba? So, but expect more debates on many other issues tomorrow and Wednesday. Pero walang Alam niyo kasi kung magdidebate na naman, ano na naman pagdidebatehan dito? Magsasalita na naman si Bato. Magsasalita na naman si Robin. Harangan yung impeachment trial. Diyos ko. Di ba? subject na magko-convene kayo as impeachment court. Wala naman. So ang question kasi nga, di ba dahil last day sa Wednesday, baka hindi mapag-usapan lahat ng issue na dapat pag-usapan before mag-convene. Kasi wala namang problema ang pag-usapan lahat ng issues once nag-convene. Ang problema lang yung June 30. Diba? Pag hindi mo natapos doon. But remember, once nag-convene, may mga filings yan. Diba? May summons, yung sagot and everything. So that will take time. So, kasi once sila convene na nga po, magkakaroon na po ng ng mga invitation nga po kay Sara, tsaka sa mga abogado ni Sara. Okay. in one sense, may one giant step today. But in another sense, expect many more questions and debates tomorrow and Wednesday. So pag nag-convene na kayo sa impeachment court, doon isaseta kung kayo yung magsaseta kung pwedeng tumawid o hindi. Kasi sa dulo nung sa Wednesday. Yes and no Kasi nga, halimbawa, no, sinettle namin one way or the other, pwede o hindi. Hindi mo naman pwedeng pangunahan yung 20th Congress. So pag sinabi namin hindi pwedeng tumawid, sinabi ng 20th pwede. Siyempre, masusunod yung 20th. So mangyayari nun, isususpend nyo lang yung impeachment court on Wednesday. I don't want to... Alam nyo, no? Ito nakikita ko dito, no? Bukang magkakaroon pa ng malaking problema dito. Okay, sige. Magsisimula sa 19th Congress. Mukhang ngayon, pagpasok po ng 20th Congress, mukhang gagawin na naman nila ng problema yung impeachment trial. So, magkakaroon na naman ng motion yan, na hindi naman tatangkapin yan. Kasi parang ganun ang yung mindsetting na ginagawa ng mga senador ngayon pansin ko lang less forecast kasi hindi pa mangyayari. But I can tell you what cannot be done. Diba? The 19th Congress cannot bind the 20th Congress.
Sir, tama ba sa Wednesday, as in, pagka nag-convene, doon pa lang kayo mag-set ng rules, gano'n? Hindi, meron na tayong rules. So actually, susundin na yung rules. So, Yung di ba ano today, ni-refer sa committee on rules. So last time na nagkaroon ng impeachment from the committee on rules, the next day nag-convene na. So doon nga nagkakaroon ng issue kasi sabi ni Senator Tocco, ba't hindi lang mag-convene tomorrow? So sabi naman nung isang side, bakit hindi sa Wednesday? But yun nga, sa course of discussion, sinabi na maaring magsalita si Senator Matoso kung inaabangan nila. Yan. So, basta ang importante mga kababayan, magsimula na yung impeachment. Importante yun talaga. So, sana tapusin na to ni Keith sa June 11, no? Kasi po, no, ito kasi may mga nagsasabi po kasi, no, na mukhang hindi na matutuloy yung rally natin sa June 11. Actually, wag po tayo mag-isip ng ganun. Kasi baka di natin alam, baka sa June 11, baka doon pa tayo katayin. Tapos walang tao doon sa Senado. Di ba? Pwedeng ganun eh. Baka mamaya pinapadama lang tayo ng mga to. Tapos ending naman pala, ay, wala nang nagrarally sa labas. Oh, so ano natin, di ba? Nanakuha niyo yung point ko? Di ba? Kung magsasalita siya. Pero yung pagsalita na magkukundi na kayo on Wednesday, practically, o tantamount na sa dismissal or moot and academic na yung mga resolution to dismiss or terminate the impeachment process. May resolution po kasi si Senator. Hindi ko masasagot yan kasi nga meron pang tomorrow at meron pang Wednesday. No? Oh, di ba? So yun nga. So kita niyo mga kababayan, ang point ko lang dito, yung pag-oath nga po ni Chis Escudero, hindi pa po ito nagagarantiya sa atin na yung impeachment trial ni Sara ay nagsimula pa. Kasi hindi pa nagko-convene, no? So tuloy pa rin yung rally. Ayun na po yung point natin dito. No, kasi baka mamaya napagkaisahan na naman tayo dito. Diyos ko. Tuwan-tuwa na naman yung mga bobong mga DDS dito pag ganyan. Di ba? Oh. So yun mga babayan, no? So, kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito sa pag-oath nga po ni Chis Escudero. So, ano ba? Kasi sa dami nga po ng mga nanawagan na ituloy na po yung impeachment trial, mukhang na-pressure na po talaga sila. So, maraming salamat nga po pala doon po sa mga tao, tsaka doon po sa mga asosasyon, at doon po sa mga institusyon na nagbigay po ng suporta sa impeachment trial nga po ni Sara. At syempre po, doon po sa mga pumunta sa rally. So, thank you po, no? So, tuloy lang po natin kung ano man yung mangyari po, no? Wag po tayong magpakampante hanggang hindi pa po nagsisimula yung impeachment trial. No? Hanggang hindi pa sila nagko-convene. Di ba? So, agree naman siguro kayo doon, no? And then, mga ka-streetways, no? Ito nakakatuwa dito, no?